bagong bulan, bago ang tema. Ang atong theme for this month is maturity, pressing on the upward way. Importante kaayo kini. Dinhi magsukad tanan kung saon nato pag-angkon ang saunahan. Unsa ang katuyuan sa Ginoo o ang kalampusan sa katuyuan sa Ginoo sa church, dinhi mag-agad sa atong spiritual growth. O wala pagyud ta tanan mo abot diha mo nang si Paul still continue to press forward. Ingon siya diha sa Philippians 3:12, I press on toward the goal. Forward padayon gyud siya ug mao kana ang ato pong himuon sama ka nga Apostle Paul nga we press forward with enthusiasm na agi kadasig sa pagkabot sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kini nga text atong gibasa ganiha sa atong worship leader 2 Peter 1:5-11 na diha ang duha ka butang nga nagapadayag unsa gyud ang atong spiritual growth, unsa gyud kining maturity. Kining text naghatag kanato og ingredients and the importance of spiritual growth, importance sa maturity. So una tan-aw nato ang the ingredients, mga lamas, mga components unsa gyud ang spiritual growth. O gimension gid diha tanan sa verse 5-7 sa atong text. For this reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Gidako gid diha ang love. So kining dinhi mo ni mga practical sa religion pa, ang practical is kana yung makita, mapadayag. So mao pud ni ang practical side sa spiritual growth. Kung ang definition sa spiritual growth is short nga definition, Christ likeness. Mapariha ka kang Kristo sa kinaiya. So kung atong subayon kini nga mga ingredients, mao ni ang mga kinaiya ni Kristo. Unya ladirize gini siya, no? Ang primero faith niya, goodness niya, knowledge niya, self-control, perseverance. So it means ang spiritual growth, maturity is nag-increase ani nga mga graces. Kining 8 graces diri: faith, goodness, knowledge. Kung nag-abound ka diha, large measure of this, mo nang ang spiritual growth dili lang gina maay siya muhatag perting daghana na diha. So sa atong kinabuhi naagi tay mga areas maay din dapita pero dili maayo sa goodness, maayo sa kindness pero walay self-control, nay self-control pero wala pud ning brotherly kindness. So ang maturity is ladirize na siya. So mag-increase ka diha tanan dili lang sa usa ka part, and that is spiritual growth. No, nag-abound ta diha sa large measure of these graces, dili area lang, tanan nga area mo nang kita daghan kitag mga weaknesses. Bisag unsa ka good tanawon pero naagi mga weaknesses, mo nang i-develop gina siya having these graces. Kay ang maturity dili yun na about age. Guwang na ka diya sa pagpangalagad, it's not about years in serving the Lord. So sa kanimo katiguang pwede pa ka nga mahimong baby gihapon. It's not about position, o sa imong position, chairman ka, pastor ka, head ka sa mga pastors. Dili mag-agad diha ang maturity. It's not about knowledge. Bisan pag memorize nimo ang Bible pero not possessing, wala ni nga mga graces, wala gihapon, wa ka gatubo. So makita man nimo na karon bisag taas kayo mga masteral degree, ang convention bisag na diha mga master's doctorate pero away gihapon o gira gihapon dito inig convention meeting. Mo nang naka-increase ba ang atong kini nga mga grace sa atong kinabuhi. Mo nang ingredients of spiritual growth. Adto ta sa the importance. Unsa kini ka importante gyud sa atong kinabuhi? Unsang importante ang spiritual growth? Importante gyud kay kini labi na sa atong paglakaw, pag-journey to reach sa plano sa Ginoo sa iglesia nga malampuson, mabungahon, malipayon. Dako kay kinig benepisyo sa atong pagkinabuhi as a Christian. Una, ingon diha sa 2 Peter 1:8, for if you possess these qualities, katong mga graces, no, in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So ang una gid diha nga benepisyo kung ikaw mutubo gyud is kini, no longer be barren. Barren kanang diserto nga way mutubo nga kahoy, way pulos. Dili ka barren pag iyong babae nga di ka anak, barren. Dili na gyud ka mahimong useless
kundili mahimo gyud kang useful. Ang Kristohanon basta gatubo, useful kay siya. Mahimo gid siyang galamiton. Yun sa paggamit sa Ginoo, una diha to be witness to the lost. Mahimo gid tang witness, mag-evangelize. Useful, it means effective, epektibo. So kung dili ang Kristohanon motubo, bisan pa siya ga witness, pero wala gatubo ning iyang brotherly kindness, kaniyang character, di gyud mahimong epektibo. Kay ang imong giwitnessan, mingon pari-parihar man ta kinaiya, di gina mo tuo nga nakaangkon ka sa grasya sa Ginoo. Mo nang importante kaayo gyud ang pagtubo, labi na sa atong evangelism, to be witness to the lost. Wa ta nagasir og pulong lang diha, wa ta nagasir og mga pagkaon lang diha. We are sharing the love of Christ, nga ma-feel nila ang gugma ni Kristo. Pero kung ang atong kinaiya murag gamugot unya ma-feel ang gugma sa Ginoo sa atong pag-reach out nining mga tao sa labas, we cannot be an effective witness. Kung kinahanglan yun ang spiritual growth, kinahanglan yun itong maturity. Then, it can be useful also to serve the church. Importante yun, gamiton kita sa Ginoo, di ka mahimong useless. Kay gamiton ka sa iyang mga buluhaton sa iglesia. O ang iglesia gyud mao man gyud ang field of work, diha man ta gamiton sa Ginoo. Di man ka pwede mag-inusara, mag-evangelize, mag-inusara, magtabang sa mga katawhan, padayag sa gugma sa Ginoo. Ikaw gi send man sa church, ang church man ang nag-authorize kanato nga kita dawas ni Kristo. Mo nang gamiton ta niya to serve the church. Daghang klaseng pagkinahanglan sa iglesia, teaching, leading, singing, working. Pero kung ang usa ka nag-alagad, pwede ka teaching, pwede ka pastor nag-alagad, nag-serve sa church, pero wala nagtubo ang imuhang graces, katong 8 graces, di gyud gyapon ka effective. Bisag kung sa kakamaayo mo wali, pero wala tong mga butanga, why effect sa naminaw nimo. That is maturity. Nga nagkinahanglanon gyud. Bisag unsa sa atong pagserbisyo, bisag unsa ta ka die hard kaayo mag-alagad, buntag gabi way tulganay mag-alagad sa Ginoo, nag-work sa iglesia, nagtabang sa mga buluhaton, pero wala ang character, dili gyud gihapon mahimong effective. Dili mahimaya ang Ginoo, dili mauna ang iyang gipangita, og dili makabot ang tinuod na katuyuan sa iglesia. Mao nang importante gayon. As workers, kita mahimong workers to serve the church, pero kung wala mausab ang atong kinabuhi, di gyud ta effective. Mao ganining gitagaan kita og giya sa Ginoo sa pagpili og mga opisyales sa church, no, sa 1 Timothy 3:1-5. Ang qualification diha sa usa ka officer, grabe kaayo, no? Ingana ang standard, must be one wife, must be dili kanang himabaon. Ana daghang kaayo criteria diha nga murag di ta kapasar tanan tungod kay mo na gikinahanglan as a worker. Maturity. Kay kung opisyalis ka sa church niya wala nag-grow, guba gyud gihapon ang imuhang effectiveness as a leader sa church. Mas gitaga ang importansya gyud sa Ginoo ang pag-choose og leader kay sila gyud manguna. Mao pud na gihapon bisan dili lang leadership, bisan pang tibok iglesia. We can be useful diha sa church to help other believers grow. So kung dili ta nagatubo sa kinaiahon, saon nato tabang atong isig ka magluto. Kung selfish ta, simba ka lang, bahala, labot ko diha sa ilahang kinabuhi, dili ta mahimong epektibo nga church. Mao nang it needs spiritual growth, it needs maturity. Ingon diha gyud kita mahimong effective kung kita mo possess ani nga mga qualities. Ikaduha, dili lang ta mahimong useful, kun dili usab mahimo tang fruitful. Ingon diha ganiha, He will keep you from being ineffective, dili ka useless, and unproductive, dili ka unfruitful, kundi mabungahon ka. Productive ka kung nagatubo ka. Ang Kristohanon basta nagatubo, magapadayag na ang prutas sa iyang kinabuhi. Fruit of the Spirit diha sa Galatians 5, katong mga character nga peace, joy, love, long-suffering, patience, gentleness. Mao to yung mga prutas nga makita sa atong kinabuhi, character. Unya fruit also of good deeds. Ingon diha sa Ephesians 2:10 nga we are designed for works, we are saved for works. Kita gihimo para gyud mubuhat og maayo. Ephesians 2:10, created for good works. Gisaved ta aron mobalik na pod nga mahimong mag-work alang sa Ginoo, to live for Christ. Mao na ang katuyuan. Ang Kristohanon gyud mahimo gyud siyang dili barren, kay siya gyud mahimong mabungahon. Ang mabungahon gyud nga Kristohanon is making the most of his time on earth, making a difference in this world, living a significant life, that is fruitfulness.
living a life that matters, a life that counts, a life of contribution. Mao nay fruitful na kinabuhi, not just taking space. Murabag kung magtanom ka, itanom ka diha mangga, wa ka mamungan, nagkusik-kusik lang ka sa space diha. Sayang ang luna nga ikaw gitarukan diha, ay expected gyud nga mo bunga ka. Dili gyud ka barin, mahimo gyud kang fruitful diha sa Ginoo. Mao kana ang una, importante gyud kayo ang spiritual growth. Kay dili ka mutubo, dili mo bunga kini mga butanga sa atong kinabuhi. Og dili kita mahimong useful diha sa gingharian. And also ikaduha nganong importante kini because ingon diha, you will no longer be blind. Importante kayo ang maturity kay kung mutubo ka, di na ka mabuta. Ingon diha sa verse 9. But if anyone does not have them, kung wala tong mga spiritual graces, ingon diha, he is nearsighted and blind. Nearsighted and blind. So kung mutubo ta, makakita, ma-open atong eyes, atong spiritual sight. Mo nang kung mutubo ta, di nagikabuta. Ingon diha, you can make right decision. Pag di ta mutubo sa atong spiritual nga kinabuhi, di kita sa maayong desisyon. Dili kita kahimog right decision, better decisions in life. We know nga importante gyud kayo ang decision. Our life is sum total of our decisions. Nganong ingani ta karon? Because of your decision. Kay nay mga decision sa atong kinabuhi nga mo epekto ngadto gyud sa unahan. Pag nag-decide ka karon nga mag-drugs, magguba gyud mo kinabuhi. Mao nang kung kita mutubo, we can see things spiritually and we can decide, we can make a right decision. Dili ta mahiagom sa mga false, sa mga dili mao nga desisyon. Ang atong mga desisyon mao gyud nay muhimo kanato. It's either move closer ka ngadto sa katuyuan sa Ginoo or mahilayo noon ka sa mga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao nang mutubo ta, maka-experience kita og tama nga desisyon. Og mahilikay ta sa mga big consequences, mga dili maayong resulta sa wrong decisions. The more we grow spiritually, the more our eyes will be opened to the right way to go. The more mutubo ta, the more makita ta asa ta paingon sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na importante, dili ka mahimong blind. And also, dili ka nearsighted. Pag mutubo ang usa ka Kristiyanon, mature, dili siya mubuog pananaw. Nearsighted, mubuog pananaw. It means kung asa ko ka mo focus, diha ra po na imong pananaw. So kung nearsighted ka, gapokus ra ka sa duol, wala sa layo. So kung nearsighted ka, nagapokus lang ta nining kalibutan na. Wala nagapokus ngadto sa eternal, sa mga butang nga muhangtod. Mo nang kung ang Kristiyano wala mutubo, naragid siya gapokus sa mga butang ning kalibutan na. Mo nang mahimo siyang worldly kaayo ang iyahang kanang mindset, dili eternal kanang yung panghangtod sa hangtod. Kung focus ta sa kalibutan, it means we are focusing on the temporal, mga temporal nga mga butang. Basta nearsighted ang tao, butang kalibutan on daging importante, dili importante ang eternal things. Diha siya gyud nag-invest sa mga butang temporal. Diha naka-focus sa butang nga temporary. Dili kaayo muhatag og panahon kusog ngadto sa butang nga mulungtad hangtod gyud sa kahangturan. Looking things nga diri lang. Mo unsa ni mga butanga? Looking on impressing themselves rather than pleasing God. Looking good rather than being good. So naay diferensya. Just looking good, dili gyud being good. Serving themselves rather than serving Christ. Making lots of money and storing treasure here on earth than making treasures in heaven. So focus on accumulating rather than giving sa eternal nga mga buluhaton. Focus on pleasure, kalipayon, fun, comfort, entertainment rather than evangelism o buluhaton sa Ginoo, discipleship and service. Focus on becoming famous rather than ma-famous ang Ginoo. No, ingana. So these are signs nga nearsighted. These are signs of spiritual immaturity. Mao nang kung ang Kristiyanon mutubo gyud, dili na siya nearsighted. Dili na siya mubuog pananaw og dako kay siya kahimuan ngadto sa gingharian kay dili na siya buta sa mga butang nga importante sa kinabuhi. And lastly, ang Kristiyano mutubo, he will not be bewildered. Kanang bewildered, kanang confused, disoriented ba, magduha-duha pa, malibog pa sa iyang kaluwasan, maglibog pa sa kadaugan. Dili ta mahimo nagyod nga bewildered tungod kay naay seguridad. Pag mutubo ang Kristiyanon, secure siya. Mo na ingon diha sa last verse, sa verse 10, therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall.
secure ang tao basta magtubo sa iyang spiritual life. Kung sa'y secures from stumbling. You will never fall. Dili ka mahagba, dili ka matumba, dili ka pandol. In short, you will live victoriously. Nining kalibutan na, sige tag kapildi sa sala, sa mga problema, sa mga kahadlok, kabalaka. Pero kung mag-grow ka sa mga spiritual life, mo kini ang dako kay benepisyo. Secured ka, magmadaogon ka, dili ka mapildi. Dili ka mapildi sa kaaway. Wapasabot dili ta makasala. You will never backslide. Na mga Kristiyanon nga may kay primero pero nag-backslide, nagkinabuhi usab nalayo sa Ginoo. Daghay mga Kristyan nga they are good in commitment. Committed kayo pero after many years dili na consistent, nagawander na sa ilahang pagkinabuhi. Seasonal lang or hot and cold. Mao nang mark of immaturity. Pag mutubo ang Kristiyanon, di gina siya mag-backslide. Dili gina siya mapildi. Magmadaogon gid siya. Steadfast siya, mo persevere gid siya. Kay naaman siya atong isa ka grace ito nga perseverance. Dili siya ma-fall into sin's dominion. Makasala ta pero dili na ta dominated by sin. Mo nang kung ang Kristiyanon dili gyud mutubo, mo nang sige gyapon kasala and mag-suffer. Mag-suffer ang church tungod kay ang church man ang mahimong masira ang iyahang effectiveness. Unya diha po sa church kung dili ta mutubo, dali ra gid kay ta dili makasinabot na ang pag-away-away mo na ingon si Paul, isa gid na ka mark sa immaturity kanang division o pag-away-away. That is trap of the enemy. Mao na ang resulta kung dili gid ta mo grow, no mo mature kay magsuffer ang church. Dali ra ta ma-discourage, dili ta mo persevere, dali ra po ta mangluod o nang epekto gayud nga di na mag-serve mangluod na mao gid na siya ang epekto kung dili gyud mag-mature. Pero kung mature ta mo persevere gyud, andam gyud mo lahutay bisag lisod ang mga challenges sa kinabuhi. Mo nang secure ta nga dili matumba, dili mapildi, di mastumble diha sa atong pagkinabuhi sa Ginoo. And also dili lamang secured ta diha sa Ginoo kundi dili usab supplied ta with rich reward. Mo ni pinakanindot ingon diha sa last nga verse, sa verse 11, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Abundant entrance in heaven. Mo kini ang reward nga atong maangkon sa spiritual maturity. Kung kita mutubo gyud, mo grow, there will be assurance of salvation in 1 John 5:13. Sure gyud ka, election sure mo ingon diha ni Apostle Paul nga atong ultimate destiny. Ug maangkon gid nato ning reward nga rich welcome nga good and faithful servant. Malipayon gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Og makaangkon kita tumang kalipay. Mao nang importante kaayo having these benefits. Importante gid kaayo tungod kay maangkon gid nato ni nga mga benepisyo og pinaagi niini nga mga benepisyo supisente na kana nga mo-motivate kanato gyud nga mahimong diligent ta sa atong spiritual growth. Mo nang last challenge ni Apostle Paul diha, una nga verse sa verse 5. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness. Make every effort. Nganong kinahanglan nato mag-strive no maning kamot gyud nga motubo tungod kay dinhi na kasalalay tanan. Sa atong pagkinabuhi sa unahan, sa atong pagkinabuhi karon ug sa umaabot ngunang ingon diha nga we will be able to be victorious ngadto sa unahan og ma-anticipate nato unsa atong future. Unang nindot kaayo as we live today, magpadaogon ta sa tanan gyud nga atong pagabuhaton og naatay anticipation sa unahan kapag kanindot nga kinabuhi unya tungod kay ta nitubo gyud sa atong espirituhanong kinabuhi. Let us pray.